Noong panahon iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Cedron at pumasok sa isang harapan doon. Ang lugar na ito ay alam ni Judas na nagkanuno sa kanya, sapagkat madalas papunta noon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaloon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga pulong saserdote at mga pariseo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya sila'y sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga-Nazaret. "Ako si Jesus." Parang nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napagulong sila at nabuwan sa lupa. Muli siyang nagtanong, "Sino nga ba ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga-Nazaret. Sinabi ko na sa inyo, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga tao ito. sinabi niya ito upang matubal ang kanyang salita. Walang napamangkang kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Pinulog ni Simon Pedro ang nagbaga at tinagang ang alipin na pinakapunong saserdote na tigpas ang anong dahilan ng alibigyaon na ang pangalan Marco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalo mo ang iyong taba. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap ay binigay sa akin ng Ama. si Jesus ay tinakip at ginapos ng mga bantay ng Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na tiyanan ni Caiphas na pinakapunong saserdote ng panahon iyon. Si Caiphas na nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti pang para sa kanila na isang tao lang ang mamatay alang-alang sa kain. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito. Kaya makapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalaga na babantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro tinanong ng dalaga. Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng tao yan? Sumagot si Pedro. Hindi. Manginoon noon, kaya nagpabaga ng uli ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid na sila upang magpainit. Nakihalo si Pedro ng painit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus. Kaya rin ako nagsasalita sa banda, lagi ako nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo rin ang mga makarinig sa akin, alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroon. Bakit po sinasagot ng ganyan ang pinakapinunong sacerdote? Sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan nyo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nagarapos, panoon ay ipinadala ni Anas kay Caiphas, ang pinakapulong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila. Hindi ba't alagad ka rin ng tao yan? Sumagot si Pedro. Hindi. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin na pinakapulong saserdote. Kamag-anak ng lalaking tinigpasan niya ng talinga. Hindi ba ikaw ang nakita ko kasama ni Jesus sa halamulan? Muling itinatuwa nito ni Pedro. Siya namang pagtilaak ng manok. Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag paituloy na di karapat dapat kumain ng
ng hapunang Pampaswa. Kaya sa kapasidad tinanggap ni Pilato at tinanong. Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila. Hindi mo siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato. Dalhin niyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo. Wala po kami kapangyarihan na umatol ng patay ang kaniluman. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato pumasok muli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus. Iyan ba ay galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa iyo? Tinanong siya ni Pilato. Ako ba'y Hudyo? Ang mga kababayan mo at mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko ay hindi sa sariling tao ito. Kung sa sariling tao ito ang aking kaharian, ipinagpaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi ay pagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sariling tao ito ang aking kaharian. Kung gayon isa kang hari, Sabi ni Pilato, sumagot si Jesus. Kayo na ako nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa libutan. Upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang sa katotohanan. kung gayon, ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit, ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang pinangbuong araw ng Pasko. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan, kaya ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng alamang matinig, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinukutan siya ng malabad na purpura. Isa't-isa ay lumalapit sa kanya at ang bigat. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Ang si Jesus ay pinagsasampan. Lumabas muli si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. at inilabas si Jesus na may koronang tinig at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. pagkakita sa kanya ng mga purong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Pilato sa krus! Sinabi ni Pilato, Kunin niyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. sumagot ang mga Hudyo. Ayon sa aming kusay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalo natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalita ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Sandali muna. Taga-saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus ang ni Pilato. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? At sumagot si Jesus. Kaya wala akong magagawa yan ay sapagkat pinagdalo sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan yan. Kaya mas mabigat ang kasalanan na nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang nilamad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang tao yan, hindi ka kaibigan ng Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y tinutulog sa hukuman sa damang tinatawag na ang plataforma, gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ang paghahanda sa Paskwa at magiging ika-12 ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo. Narito ang inyong hari! Sumigaw sila. Patayin siya! Tanong ni Pilato.
ipapako ko ba sa krus ng inyong hari? Sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi sa Cesar. Kaya si Jesus ay binigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na basa ng kanyang krus patungo sa lugar na ang tawagin Dako ng Buko, Golgotha sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat nito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag niyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. sumagot si Pilato. Sinasabi ko sa inyo, ang naisulat ko'y naisulat ko na. Nang naipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika, dito'y walang tahi, at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag natin itong punitin. Magsapalaran na lamang tayo para maalaman natin kung kanino ito mauwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad sa mga kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasaotan, at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina, at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas, naroon din sa Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina, at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi. Ina, narito ang iyong anak. At sinabi ni Jesus sa alagad. Narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan, ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila ito ang isang esponga, ikinabit sa sanga ng isoko, at idinikit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi. Naganap na. Ininuhayog ni Jesus ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang inila. Lumorpo tayo. Magsadali. Noong araw ng paghahanda, ang ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahinga nito. Kaya piniling nila kay Pilato na ibabalik nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon na ang mga kawal at binali ang mga binti na dalawang pinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila pinali ang kanyang binti. Subalit pinulus na siya ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo, tunay ang kanyang patotoo, at alam niyang matutuwanan na sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababaling isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman
ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. Ang pinahihintulutan siya ni Pilato, kaya kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga sadarang libra ng pinaghalong mira at araw. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang pinabalot sa kayong limo, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagbaguan kay Jesus ay may isang halaman, at dito'y may isang bago, libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang noon araw ang paghahanda ng mga Hudyo, at dahil sa malapit naman ang libingan ito, doon nila inilibing si Jesus.